Magandang araw po muli sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ano po? Ito po ngayon ang ating pong pangatlong paksa patungkol po sa ating pong suinil na ginagawa po natin sa ating pong mga tinatawag na simbahay. So tayo po muna ay manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay patuloy po na lumalapit po sa inyo at kami po, Panginoon, ay humihiling na ang aming pong mga puso ay patuloy po na mabago. Patuloy po, Panginoon, na maghari ka po sa aming pong buhay at ikaw, aming Panginoon, ang siyang maparangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tinatawag po nating paksa po dito sa gabing ito ay yung pong paghahari ni Kristo sa ating pong buhay. Yung lordship po ng Lord sa ating pong buhay. So, marami pong mga tao na familiar po sila kay Lord. Pagka sinasabi po nating Lord Jesus, He is God manifest in the flesh, He is the Creator, He is King. Pero yung pong siya ay Lord, alam din po nila ng mga tao yon. Pero Lord po si Lord, pero maraming mga tao, hindi po nila Lord si Lord. Pwedeng, tama naman po yon, that is very clear, Lord si Lord. Pero hindi lahat ng mga tao, Lord po nila si Lord. Ito po ang ating pong nais pong i-share po ngayon sa ating pong simbahay. At ang sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans not to harm you, plans to prosper you, plans to give you hope and the future." Ang Lord po natin, mayroon siyang napakagandang plano para sa iyo at para sa akin. Pakatandaan po ninyo yun, mga kapatid. Ang Lord, meron siyang napakagandang plano para sa iyo at para sa atin. So, sabihin mo sa iyong katabi, may magandang plano si Lord. So, ang plano po niya sa atin ay hindi po para saktan tayo. Ang plano po niya sa atin ay para sa ikakaayos po natin, para sa ikakaunlad po natin. Ang plano po ng Lord po sa atin ay dala-dala po niya ang pag-asa po para sa atin. At napakahalaga po na ito po ay maganap po sa ating pong buhay. Si Lord Jesus, He is Lord. Kapag ka po tinatawag po na Lord, ibig sabihin, may-ari, owner. At kapag ka si Lord, tinanggap natin siya bilang Lord ng ating pong buhay, ibig sabihin, atin na pong ginagawa siyang may-ari na po ng ating pong buhay. Yung halimbawa, yung Lord, nagagamit siya, landlord, o ibig sabihin, landowner po ang tawag po doon. So marami pa pong mga ganon na mga salita. At napakahalaga na si Lord ay maging Lord po natin talaga ng ating pong buhay. At ang Lord po natin, nais niyang maging Lord sa ating pong buhay, kaya lang hindi niya pipilitin ang tao kung ayaw ng tao na maging Lord ng tao na yon, si Lord Jesus. So, ang Lord, nais po niya, mga kapatid, ay maghari po sa iyo at sa akin. Kapag ka si Lord ay naging Lord po natin, ikaw ay isa sa mga mapalad na nilikha po dito po sa mundong ito. Kasi pinaghaharian ka ng prinsipe ng kapayapaan, pinaghaharian ka ng makapangyarihang Panginoon. Ibig sabihin nun, ikaw ay nasa tamang landas ng iyong buhay. Kapag ka ang Lord ay naghahari po sa ating pong buhay, meron po siyang napakagandang plano po sa inyo. Kaya ito pong mensahe po na to ay magbigay po ng pag-asa po sa atin. Nang dahil si Lord, siya po ang naging Lord ng ating pong buhay, meron siyang napakagandang plano sa ating pong buhay at dapat lang, ito po kaya wag ka pong mawalan ng pag-asa. At kaya dapat lang po, mga kapatid, wag ka pong mag-alala sa ating pong buhay, sa matrabaho mo, kung saan ka po kukuha po ng ganito, panggastos, lahat-lahat. So, ang Lord ay meron siyang kapangyarihan at makapangyarihan po siya sobra at kaya po niyang ipagkaloob yung lahat ng mga pangangailangan po natin. Pakatandaan po ninyo, mahal ka po ng Panginoon at ang plano po niya para sa iyo at para sa akin ay napakabuti at napakagaganda.
At ang Lord po natin, nang dahil nga po siya po ang ating pong Lord, tayo po ay kanya pong mga servants. Ang balak niya, mga plano niya sa atin, mga layunin niya sa atin, ay para po sa atin pong ikakaayos. Si Satan po, kapag ka naging Lord siya ng mga tao, sisirain po niya ang buhay ng tao. Yan kapampangan, panusing na muna buri, Satan, sira na pa yung mo. So, kapag ka si Lord naman, ang naging Lord po natin, panusing na me buri, Lord, ayusan niya po yung mo. So, huwag ka pong malungkot, huwag ka pong mawalan ng pag-asa, dahil mayroon ka pong Panginoong Hesukristo na tapat at siya po ay makapangyarihan at higit sa lahat, siya po ay mapagmahal. Mahal na mahal ka po ng Panginoon po natin. So it is very important na ang Lord po natin ay maghari po siya. Kapag ka po si Lord ay naghari po siya sa ating pong buhay, ang mga biyaya na meron po tayo, ito. Meron kang kapayapaan, meron ka pong kaligtasan, naranasan mo po yung kapatawaran ng ating Panginoon, at ikaw ay meron pong kapanatagan. Kahit na sa kabila po ng mga suliranin, ikaw ay kanya pong sinasamahan. Kaya meron ka pong kapanatagan. Ang Lord po natin, siya po ay makalinga. Kinakalinga po niya yung kanya pong mga lingkod, ang kanya pong mga tinawag. At hindi lamang po yun, mga kapatid, mga kaibigan, meron po siyang inihandang napakagandang lugar po sa atin doon sa kalangitan. At dapat lamang po na ito po ay ating pong ipagdiwang at tayo po ay makita po sa ating pong buhay na tayo po ay pinaghaharian ng Panginoon. So, ang taong pinaghaharian ng Panginoon, kagaya po na nabanggit ko po kanina, siya po ay mayroon pong kapayapaan, siya po ay mayroon pong kaligtasan, siya po ay mayroon pong kapatawaran at mayroon po siyang kapanatagan. At ito pa po yung mga dapat po nating malaman sa paghahari po ng Panginoon po sa atin. Siya po ay napakabuti at makapangyarihan sa lahat. So ipanatag mo ang iyong kalooban. Ipanatag mo ang iyong puso, huwag kang mag-alala, huwag kang maguluhan, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon po natin ay napakabuti at siya po ay makapangyarihan at magagawa po niya kahit na yung mga imposibleng mga bagay, kayang-kaya po nang gawin ng ating Panginoon. Pangalawa po dito, walang makakapantay sa Panginoon. Ako po ay namamangha sa likha po ng Panginoon sa outside the earth. Isa po nakamamangha, no? Yung mga likha ng Panginoon na nasa labas po ng mundo, kagaya po ng araw. Alam po ba ninyo, sa sobrang laki po ng araw, ay makakapaglagay ka doon ng kahit na 1.3 million na mga mundo o earth sa laki po ng araw na yon. So yung pong sun, napakalaki niya po, no? Actually po, yung sun ay isa lamang po sa mga trillions or mga stars sa buong kalawakan. Napakalawak po ng mga likha po ng Panginoon. At si Lord ay sobrang makapangyarihan siya at makakaya niya yung maliit mo na problema. Kaya huwag ka pong malungkot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Si Lord Jesus ang Lord mo, therefore, ipanatag mo ang iyong kalooban. Pangatlo po dito, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hebrews 13:5 nakasulat po yan. Kapag ka si Lord naging Lord po natin siya ng ating buhay, hindi po niya ipinangako na tayo po ay hindi na magkakaproblema. Ang ipinangako po niya sa iyo at sa akin, sasamahan ka niya kapag ka tayo po ay mayroon pong mga problema. At sa pagsama niya sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya kailanman iiwan. Si Lord, pakatandaan mo po ito, hindi siya nang iiwan. At hindi siya kailanman pabaya. At wala siyang balak na pabayaan ka. Mabuti po ang Panginoon po natin. Ito po, siya ang nagtatama at nag-aayos ng ating landas.
at buhay ayon sa Biblia po. Si Lord, pagka siya po ay naging Lord ng ating pong buhay, aayusin po niya ang ating pong buhay. Yung mga mali po natin ng mga desisyon, itatama po ng Panginoon. Para ang ating pong buhay ay maging ayos. Para ang ating pong buhay ay hindi po mapariwara. Para ang ating pong buhay ay mayroon pong direction. Para ang ating pong buhay ay punong-puno ng sigla, punong-puno ito ng pag-asa, at punong-puno ito ng ligaya ng dahil sa ating pong Panginoong Yesus. Kapag ka si Lord ay naghahari ng todo sa ating pong mga buhay. Pakatandaan po ninyo, mahal na mahal ka po ng Panginoon at ang Panginoon nais niya na maghari siya sa iyong buhay. Nais ng Panginoon na maghari siya sa bawat isa po sa atin. At ang kalinga ng Panginoon ay inyo pong mararanasan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay mararanasan mo. Ang kapayapaan ng Panginoon ay mararanasan mo. Ang kaligtasan mula sa Panginoon ay mararanasan mo. Ang kapayapaan mula sa Panginoon ay mararanasan mo. Ang Panginoon po natin, He is the best Lord ever. Siya po ang the best Lord ever. Ang Lord po natin ay napakabuti. At ang parating nasa isipan niya ay ang kapakanan mo. So, let the Lord be the Lord of your life. Huwag mo nang ipagkaitang yung buhay sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Gawin mo siyang Lord ng iyong buhay, hindi sa bibig, kundi sa puso, at nakikita ito sa ating pong buhay. At kapag ka ang tao ay tunay na pinaghaharian ni Kristo, mayroon pong pagbabago na nangyayari po sa kanya pong buhay. Ang pagbabagong yan ay hindi po peke, ang pagbabagong yan ay tunay, at ang pagbabagong yan ay nang dahil po sa ating pong Panginoong Yesus. Tulungan ko po kayo sa isang panalangin. Again, isuko po ang buhay po sa Panginoon at papaghariin siya sa ating pong buhay. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Yesus, ako po ay naririto at ako po ay nagpapasya na isuko ang aking pong buhay sa inyo. Panginoong Yesus, halina't maghari ka po sa aking buhay. Halina't ikaw na po ang aking Panginoon. Halina't Panginoon, maghari ka po sa aking buhay. Hindi po 50%, hindi 75%, 100% Lord, be the Lord of my life, O Lord God. Panginoon, tulungan mo po ako at turuan na parating magpasakop sa iyo, Panginoon, anuman ang iyong mga kalooban. At naniniwala po ako at nalaman ko na ang mga kalooban mo para sa akin ay para po sa aking kabubuti. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ikaw po ay tunay na isunuko po ang buhay sa ating pong Panginoong buhay, mararanasan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po. God bless everyone.